Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng ikasampung linggo pagkaraang Pentecostes. Naniniwala tayo sa isang bagay kung mayroon tayong nakikita, nahihipo at nararamdaman, at dito lamang natin masasabing paniniwalaan natin ng isang bagay. Sa ating ebanghelyo ngayon, nagpapakilala ang Diyos sa kanyang mga gawain, tulad na lamang ng pagpapakain sa maraming tao at paglalakad niya sa ibabaw ng tubig. Subalit sa kabila nito, hindi pa rin nakikita ng mga sumusunod sa kanya ang kanyang pagpapakilala bilang isang tunay na Diyos. Ito'y isang hamon sa ating panahon sa ngayon kung paano natin talagang nakikilala ang Diyos sa ating buhay. Paano natin ay ipapakita na tayo'y naniniwala sa Kanya kahit pa siya'y hindi natin nakikita sa isang pisikal na katayuan. Kaya ngayon ay nagpapatuloy tayo sa pagsama sa Diyos upang patuloy natin makita ang Kanyang kasinagan sa ating buhay. Nakikilahok tayo sa katulad ng pagdiriwang natin sa banal na misa upang tunay na tayo maging kabahagi ng Kanyang walang hanggang pagpapala. Atin din pong isama sa ating mga panalangin ang nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Jovel Kimora, Mercedita Encinas, Marquil Ariola, Justin Frias, Herminio Sales, Herjan Sales, Jelaine de Villena, Angelarian Sales, Jimaline Medina at Maggie Manalo. Magsitayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa at hangarin ay nababating ko at walang lihim na nalilingig sa iyo. Tulisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang kami dapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan. Sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Pakinggan din yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ibigin mo yung Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili sa dalawang utos na ito ay napapalo ng buong lotosan at katuroan ng mga propeta. Magsilunod po ang lahat. Atin pong paagsisihan ang ating mga palalasan sa ating Panginoon at sa ating Panginoon. Kami ng bisal sa iyo, Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat ng mga santo sa Diyos. Na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mansa, sa aming mga nagawa at sa kalilangan ng gawin. At ito'y sarili naming kamalian.
Kaya sinasamo namin sa iyo, Diyos, na kawaan kami. At sa lahat ng mga santo, ay panalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kawan kayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan at patubayan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo nating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ang Panginoon ay sumayin. At sumayin. Tayo manalangin. O Diyos, likas sa iyo ang awa at mahabag. Kaya patuloy na ipinapahayag mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan at higit sa lahat ang pagmamahal sa amin. Sa kabila ng aming maraming kahinaan, ay patuloy mo kaming pinapalakas. Sa kabila ng aming mga maraming kailangan gawin, ay patuloy na ipinagkaloob mo sa amin ang pagpapala at biyaya upang patuloy naming makita at masaksihan ang iyong pag-ibig at higit sa lahat at pagpapalang dumadaloy sa bawat buhay namin upang kami patuloy na mabuhay sa mundo ito. Atin ding isama sa ating mga panalangin dito ating mga kapatid na magdiriwang at nagdiriwang ng dalang garawan na sina Jovel Kimora, Mercedita Encinas, Markel Ariola, Justin Frias, Herminio Salis, Ferjan Salis, Galil Vilinia, Angela Real Salis,
Yimalin Medina at Majid Manalo. Nawa o Diyos, itong iyong mga anak na magdiriwang ng kanilang karawan ay pagpalain at higit sa lahat, Panginoon, ipagkaloob mo ang kabanalan upang may kalakasan, kasaganaan at kagalakan. At yun din, O Panginoon, ang patuloy naming panalangin para sa aming mga kapatid na may karamdaman, lalo-lalo na sa Maylin Villavicencio, Erickson Fidelino, Rodin Saludes, Narcisa Frias, Eduardo Manalo, Wilma Ferrer at Nora Silva. Nawa o Diyos ay ipagkaloob mo sa kanila, O Panginoon, ang kagalingan at kalakasan. At ang amin ding inaalaala aming mga kapatid na sumakabilang buhay na, lalo-lalo na sina Nora Gabulilas, Cesario Gabulilas, Adelay Sofia Galan, Encarnacion Galan. Nawa o Diyos ay buksan magpintuan ng lahat para sa kanila at pagkaloob ang buhay na wala lang. At ang aming patuloy na panalangin, may pagpasalamat o Diyos, lalo tigit sa iyong mga anak mong patuloy na naglilingkod sa iyo at simbahan, ang Fort San Dimas Sponsors. Pagpalayan mo po nawa sa mga Diyos at patuloy na bumayan upang may kagalakan, kalakasan at kasaganan ng buhay na patuloy na naglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan. Aral na iniyang nalangin sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon na buhay at nagkakaroon kasama mo at ang banal na Espiritu sa Diyos ngayon at magpangailanman. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa mga pagbasa. Pagtitiwala sa Diyos ang unang aral sa pagbasa. Sa Kanya nakasalalay ang lahat ng ating kailangan at siya rin ang magdudulot sa bisa ng panalangin ng pagkawas. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang aning niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Iniutos ulit niya, Ihain ninyo iyan sa mga tao sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa. At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog, ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon, ang salita ng Panginoon. Bagamat iba-iba ang bahagi, iisa lamang ang pinagkakabitan nito. Ibig sabihin, ang katawan ni Kristo ay magkakaugnay at hindi magkakahiwalay.
Tulad ito ng pananampalataya, na kung saan maraming nagtuturo, subalit iisa lamang ang pinanggagalingan, ng aral na kailangan din namang magkaisa sa pagpapahayag ng aral ni Kristo. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo ay maging mapagkumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyo mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang mananampalataya at isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, gumawa sa lahat at sumasa lahat. Ang bawat isa sa ating binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ipanghilista, ang iba'y pastol at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang iglesia. Sa gayon, tayo lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilit lang ng mga taong ang hangad ay ibulit tayo sa kamalian. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuhan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig, ang salita ng Panginoon. Ang Panginoon ay sumainyo. Ang banal ebanghelyo na angay sa Juan sa kabanata 6
mula sa unang talata hanggang talata 20. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayang lawa ng Galilea na tinawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at kaupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga tao? Sinabi nito para subukin si Felipe sa pagdadalang ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit po halagang 200 denaryo ang bilhin ay na di sasapat para makakain ang tigakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang alagad, si Andres, na kapatid ni Simon, Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa kanyang karaming tao? Paupay ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, ububo ang lahat, higit kumulang 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ipinamahagi sa mga tao, gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat ang gusto nila. At nang makain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bako. Nang makita ng mga tao ang kawalagang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na itong propetang paralitos sa libutan. Nalata ni Jesus na lalapit ang mata, pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis at mag-isa patungo sa kaburulan. Nang magtalip-silip na, ang mga alagad ay pumunta sa kabilang lawa, sumakay ng bangka patawid sa Capernaum. Madilim na wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaot sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka, at sila natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka at pagsakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo.